Maayong adlaw sa aton nga mga viewers dira sa Facebook ug sa YouTube. Ginatamyaw gid kamo kag ginakalipay ko gid nga magdala sang pulong sang Ginoo sa inyong subong. Kag sa sini nga adlaw aton pamalandungan ang Romans chapter 8 verse 28. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Magaprayan na kita, Lord, thank you gid sa siningation. Updi kami. Panghikot ikaw samon. Gamhanan ikaw nga patuman sa imong kabubuton, sa imong nga pulong samon kabuhi. Pakighambal ikaw samon, Ginoo. Usisaa kami. Ano man, Lord, ang sala masapuan mo sa tagipuso namon, patawara kami, Lord. We claim your forgiveness through your Son, the Lord Jesus Christ. Speak to us mightily. Kambyuha kami, kambyuha ang amon tagipuson panguna-una. In Christ's name we pray. Amen. So, sa sining nga panahon sang pandemya o sang crisis, madamo sa mga Kristohanon ang nagabatsyag sang kaluyahon. Nagaluya sila sa paglaom, nagaluya sila sa pagtuo. Apang dapat naton marealisar nga ang Dios nga aton ginasimba, nga ginakilala, ang Dios nga amo ang naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sang katapusan, mas dako sang sa aton nga problema, mas dako sang sa sining nga crisis, mas dako katama ang aton nga Dios. Amen? So, kabay gid nga samtang nagalakat ang panahon, kag samtang nagatinirman o kung tubtubsan o man ini nga pandemya diri sa aton nga duog, kabay kita nagatubo pagid sa paglaom, sa pagtuo, kag sa kumpiyansa naton sa aton nga Ginoo. Now, ano bala ang mga butang nga aton dapat matun-an sa ginbasa naton nga passage, Romans chapter 8 verse 28? Anong mga makuha naton diri nga magapatubo sa aton kumpiyansa sa aton nga Ginoo? Confidence. Ang aton pamalandungan sa sining aga, the confidence of a biblical Christian. Ang Kristohanon nga nagatubo siya kumpiyansa sa Ginoo. Doon ini importante. So today aton hambalan ang tatlo ka butanga ini nga magapatubo sa aton kumpiyansa sa aton nga Ginoo. And ang una gid diri, amo ang pagkilala sa aton nga Dios. If we grow in knowing God, we will grow in our confidence sa iya. And we should remember, we should see to it nga ang faith naton o kung ang aton pagkilala sa iya nagatubo ini paagi sa bulig sang balaan nga espiritu. It is the Holy Spirit that has a major role sa aton nga pag-grow sa aton relasyon sa Dios nga Amay. Silingan isang Romans chapter 8 verse 26, "Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered." So the Holy Spirit guides our heart to right attitude and to right prayer. Hindi lamang nga ginatudloan niya kita sa pagpangamuyo kung ano dapat ipangamuyo ta, pero ginatudloan niya kita kung ano dapat mangin attitude sa atong tagipusoon. Knowing God through familiarizing His Word. Ang pagbukas mo sa imo tagipusoon pangunahuna sa buluhaton, kag paglantaw mo, pag-realize mo kung ano ka-active, ano kagamhanan ng Ginoo sa iyang buluhaton. Kag sa imo kabuhi, dako gid nga butang sa pagtubo mo sa iya. Now, ano ba ang ministry? Ang isa sa specific nga ministry nga aton makita diri. If you look at verse 27, siling diri sa pulong sa Ginoo, "And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit." Spirit of ano? The Spirit of God. The Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Take note mo dira ang according to the will of God. So kung naton gali usisaon, pamalandungan naton, amo nga ang pagkilala naton sa Dios magatubo pagid
Once nga makita naton, ma-realize naton kung ano gali katahom ang buluhaton sang Dios, God Himself prays on our behalf. Subong man, ang pagkilala naton sa Ginoo magatubo paagi sa pag-claim naton or sa pag-discover naton sa mga assurance gikan sa yaman nga pulong. Verse 28, no? Ang liwaton ako ng verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God. All things work together for good to them that love God. So, if you really love God, you know nga may assurance ikaw nga batunon sa Ginoo. Ini nga mga assurances magapabakod sa imo. Patubo sa pagkilala siya, kag kung nagtubo ikaw sa pagkilala siya, you will grow sa imo nga confidence sa Ginoo. So keep in mind that the highest desire of a Christian must be to know God. Even Apostle Paul, siling niya sa Philippians chapter 2 verse 10, that I may know Him in the power of His resurrection. Ibaylo kong tanan para makilala ko lang ang Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So take time. Invest your life in knowing God. Take time knowing God. Pamalandungan mo, always seek opportunity nga makilala gini mo ang Ginoo sa imong relasyon siya, sa buluhaton sa Ginoo, sa pag-alagdan sa Ginoo. Ikaduha nga butang aton nga istoryahan mo ang paghigugma sa Ginoo. That as you grow in loving the Lord, it will result to you sang mapag-on nga confidence nimo sa Ginoo. Loving God is a choice and a privilege. Tandaan gid naton na. It is the greatest choice para sa isa ka Kristiyanon nga gugmaon niya ang Ginoo. Wala na sang pinakadako pa, pinakaimportante nga desisyon sa kabuhi mo, kundi ang paghigugma sa Ginoo. And it is also a privilege since nga loving God works for good. Wala ka sang may makumparar nga maayo nga butang nga mahimo sa duta kundi paghigugma nimo sa Ginoo. Subong man, loving God works all things. Ang paghigugma kuno sa Dios wala sing katumbas. Ang paghigugma sa Dios, it is worth everything sa imong kabuhi. Romans 8 verse 28, pero may ginaklaim kalabanan sa mga tawo nga nag-suffer. But this verse usually being interpreted for receiving something because you love God. This context would tell us that if you truly love Jesus Christ, everything that happens, especially the sufferings and hardships in your life, will serve as a favor for your love for Christ. Umbot silingon, ini nga passage hindi lamang nag-assure sa aton nga ang tanan nga nagakatabo sa aton para sa aton kaayuhan or para lang gid sa aton nga benepisyo. Pero ang kahulugan sini is, if we truly love the Lord Jesus Christ, then bisan ano pa'y nga pag-antos kag kabudlayan, ginakabig naton ina nga fulfillment sang aton nga gugma sa iya. The suffering itself is a fulfillment of your love for the Lord Jesus Christ. Because madamos ang Kristohanon, and even us, nagakatintar kita, that we don't want to suffer. We want to be a Christian, but we don't want to suffer. Pero ini nga passage nga katudlo sa aton, nga ang mga sufferings nga nagaabot sa aton kabuhi, isa ka part sang fulfillment sang aton nga gugma sa Ginoo. Ephesians chapter 3 verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God.
It is the kind of love nga labaw pa sang sa aton nga nahibal-an lang. Now, the third one is loving God makes Christians one. Nagaisa ini sa aton. Kung tudtod nga gugma sang Dios ang ara sa imo, tudtod nga ang gugma sang Dios ang ari sa akon, nagaisa kita. Hindi nga ikaw nagahigugma sa Dios, ako nagahigugma sa Dios, pero why kita nagahigugma ni why kita nagaisa? Imposible ina. All things work not for the benefit of ourselves, but for the benefit of loving Jesus. Tungod ikaw nagahigugma sa Dios, kaya ako nagahigugma sa Dios, kita naga-work para sa gugma naton sa kay Jesus Christ. Hindi nga naga-work kita para sa aton kaugalingon nga preferences. Philippians chapter 2 verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So true love for the Lord enables you to endure. Endure trials, endure hardships, endure sufferings, endure conflict, endure persecution. So, endure the struggle sa aton nga relationship. James chapter 1 verse 12 nagahambal sa aton dira. Blessed is the man. Blessed means to be happy, or isa sa mga meanings is to be happy. Blessed is the man that endureth temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. So love God with happiness. Love God with excitement. Ang katapusan nga itong istoryahan is the calling of God. Ano naman ang significance ang pagtawag sa Ginoo sa aton? God's calling guarantees His success. Kung tinawag ikaw sa Ginoo, dapat respeto nato nina, i-honor nato nina, because it grants us assurance sang kadalagan sa Ginoo. Manginkabahin ikaw sang kadalagan sang Ginoo. No matter what will happen, it will all turn out to God's victory. God's calling guarantees His ways. Kung tinawag ikaw sang Ginoo, iga-assume gid ngang imo pagahimuon pamaagi sang Ginoo. We do not serve God just to seek convenience. He suffered, then we suffered. When God calls us to service, it will be done by His Word and through His Word. We observe sang total obedience sa pulong sang Ginoo. The last one is God's calling guarantees His purpose. Tinawag kita sang Ginoo, hindi tungod nga matuman ang aton katuyan, pero tinawag kita sa Ginoo tungod may tinutuyo siya para sa aton. Hindi nga may tinutuyo kita para sa Ginoo. God calls us to serve Him and to suffer for Him, as well as to make us mature. So God calls us to serve Him and to suffer for Him as well. Para nga para sa pag-mature naton, para nga mangin hamtong kita, ma-strengthen kita. Silinggani sa 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, that ye should have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So we are not called to glory in material things, but to glory in the sufferings in the name of Jesus Christ. Material things are not the basis of God's blessing, for that is what Satan usually offers in order to deceive God's children. Do not waver. Do not lose strength. Cling on to God's calling. Cling on to God's calling. As 1 Peter 1:7 tells us, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire,
might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ang tanan-tanan nga ini nga ginaagom naton, ginaantos naton, labaw pa sang mahatag sa aton sang bulawan. Sa tion nga makita kag maatubang na naton face to face ang aton nga manluluwas. Always remember this. Wait on the Lord. Just wait on the Lord a little longer. Malapit na gid lang magbalik ang Ginoo. So hold on to that confidence in the Lord Jesus Christ. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa aton, magapatubo sa aton, magasustain sa atong tubtub sa iya pagbalik. Nagapray kita. Lord God, nagapasalamat kami sa siningation nga kami nakaangkon sa encouragement gikan sa imong nga pulong. Patubuha kami sa pagkilala sa imo, sa paghigugma sa imo, and to stay true sa imong nga calling sa amon. Bless everyone. Bless everyone kung sino man na nag-struggle dira, sila nga pagkakristuhanon, sila nga pagtuo, sila nga pagsalig, sila nga mga problema. Lord, I pray, tanduga sila. I-comfort sila, lipaya sila. Paitsindi sila kag pa-experience sa ila Ginoo imong gahom ang imong bugay kag kaluoy sa adlaw. Pasayloagid kami nga kami Ginoo nangin maluya kag nagpakaluya. Pasayloagid kami Ginoo sa mga sala nga desisyon namon sa amon kabuhi. Help us Lord magkabuhi hindi bilang desperado kundi inspired sa imong pulong. So keep us Lord pagi sa imong pulong sa imong bugay sa adlaw. Kaluoy kami Ginoo. We give you all the glory, honor, and thanks. In Jesus' name we pray. Amen. So madamo gid nga salamat sa tiyon nga ginahatag ninyo. Kagkabay gid ang pulong sa Dios nagpatubo, nag-challenge gid sa aton. Tubtob sa liwat, kabay gid nga ang aton pag-fellowship sa aton ditong building sa Don Baptist Church of Molo. Kabay gid nga hindi na maupangan. And we will continue to pray for one another. God bless everyone.